Living Flame number 40, grief will become joy. We read from John chapter 16 again. A little while and you will not see me. And again, a little while and you will see me. Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. Sa ating ebanghelyo sa araw na ito, inuulit-ulit ang mga katagang ito. A little while you will see me, a little while you will not see me. Several times. Konting sandali na lang, hindi nyo na ako makikita, pero sa saglit lang, makikita nyo rin ako. Para bagang nagpapaalam si Jesus sa kanyang mga alagad at gayon din sa atin. Minsan mararamdaman nyo ako, pero minsan hindi rin. Minsan makikita ninyo ako, pero minsan ay malabo din. This is our relationship with God. Sometimes it can be very visible and palpable and felt, deeply felt in our lives, in our hearts. But there are also times when we hardly see Him or feel Him being real in our life. St. Ignatius calls this desolation and consolation. Desolation refers to moments when everything is dry, the dark night of the soul or the senses, according to St. John of the Cross. Parang wala talaga siya. Hindi mo maramdaman. But there are also moments when our experience of God can be very intense, that He is so real, so felt, and so loved in our life. Nararamdaman mong totoong-totoo siya sa ating buhay. Pero ang pangako ni Jesus sa atin ay, minsan ikaw ay mangungulila. Pero lagit-lagi, ang iyong pangungulila ay papalitan niya ng kanyang presensya. He will turn your grief into joy. And this is a living flame that gives us a lot of hope. Binibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon sa araw na ito. He promises to us, He will turn your grief into joy. Papalitan niya ang inyong kalungkutan ng kagalakan. Hindi rin naman nagtatagal, hindi rin naman tayong lagi nakasadlak sa kadiliman o kabiguan. God is the God of hope. And God is the God of chances, of changes. Our God is the God who gives us always something to look forward to in our life. Kapatid, kung nasaan ka man ngayon sa iyong karanasan, sa iyong buhay, sa iyong paglalakbay at sa iyong pamilya, at minsan ay parang nauubusan ka na ng pag-asa. Parang nananamlay na ang iyong pananampalataya. Parang minsan wala ka nang nararamdaman. We become numb. The Lord tells you today, resist. Resist that thought and feeling that there is no more hope for you. He will turn your grief into joy. Papalitan ng Diyos ang sitwasyon ng buhay mo at lagi niya tayong dadalhin sa liwanag at pag-asa, sa kagalakan at pagpapasalamat dahil sa katotohanan, ang Diyos ay Diyos ng buhay at Diyos ng mga buhay. Hindi siya patay, hindi siya nananatili sa dilim, hindi siya nananatili sa loob ng pagkabalisa o pagkabigo. Si Jesus ay nabuhay at ang kanyang pagkabuhay ang ating pag-asa. Ang kanyang pagkabuhay ang magbibigay sa atin ng kagalakan sa puso. So you look at yourself today, you look at your heart today, and let us try to scrutinize ourselves. Why am I unhappy? Why do I feel desolate? And why do I feel always lonely and sad?
The Lord is telling you, I am here, I am alive. Tanggalin na yung kalungkutan. Not that being sad is bad, but that the Lord wants us to rise, to get up once again. He is turning your grief and sadness into joy and gratitude. Marami pang pwedeng gawin sa buhay. Yung kabiguan, yung pagbagsak, yung pagkawala ng mga mahalagang bagay o tao sa atin. Oo, naiintindihan natin na laging nagdudulot ito sa atin ng kalungkutan. Pero kailangan magtiwala tayo sa Panginoon na lagi niyang papalitan ang ating kalungkutan ng kagalakan. Believe, kapatid, believe that God can change your life. Believe that God has the power to change your sadness and your grief into joy and hope.